mukha mong putragis kang pangilinan ka eh. Dagdag ka pa sa problema ng bayan natin imbis na Basta Tulpo, talagang certified na walang paninindigan. Paano ko nasabi yan? At bago natin ipapaliwanag at pakpakan itong si Tulpo, ito panoorin nyo muna ang video. tama pong sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas nitong Juvenile Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod Grabe no? Dahil naging kakampi lang nila, itong si Kiko Pangilinan, aka Onggoy, tama na para sa kanya itong juvenile na batas. At dahil si Senator Robin Padilla gusto magpa-amend at gustong ibaba sa 10 taon na edad yung dapat magkaroon ng criminal liability pagdating po sa mga batang gumagawa ng kriminal, ay kinontra na nila at pumapabor na dito po sa batas ni Kiko Pangilinan. Sinasabing tama. Sabi nga natin mga kababayan, no, kahit 10 man yan hanggang 15 man yan, kung talagang na-impluwensyahan na ang kanyang utak ng social media o na iba na yung takbo ng kanyang utak at gumawa ng krimen yan, kriminal yan. Kaya hindi dapat itrato yan na isang ordinaryong bata dahil iba ang takbo ng isipan ng isang kriminal. Nakita nyo naman, yung mga pananakit sa kapwa bata, yung pananaksa, yung pamamaril, hindi po yan isip ng ordinaryong bata. Siguro, musmos ang kanyang katawan, pero ang kanyang isip ay iba na. Lalo na sa panahon ngayon na napakarami na pong nai-impluwensya or nakukuhang impluwensya mula sa social media. Yung batas ni Kiko na yan, hindi pa kasi uso yung social media. So kumbaga, kailangan ngayon, no, maki-upgrade sa mga trending na nangyayari ngayon, lalo na sa social media. Ayan, sa mga games, di ba? Tuloy natin kung paano niya bakbakan si Kiko. tunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility. A few moments Yan later. ang sinasabi ko. Sampalin ko yung mukha mong putragis kang pangilinan ka eh. Dagdag ka pa sa problema ng bayan natin imbis na makatulong yung batas mo. Ibasura yung batas mo. Sa 2022, tatakbo ko Senado para ibasura kayong punyetang batas mo. Oy, pag walang magsibak sa batas mo na putragis na juvenile justice law sa 2022, ako ang sisibak yan. Ha? Kung hindi ko Di ba? Nung nasa radio pa sila, no, nung gumagawa pa sila ng mga programa sa radyo, talagang maririnig mo sa kanila yung puro pambabatiko sa mga dilawan at yung mga baluktot na batas na naipasa. Nung naging senador na, hindi lang pala baluktot yung nabatas, yung kanyang susuportahan, pati yung utak niya pala is nabaluktot na. Kaya ngayon natin dapat pag-isipan, mga kababayan, itong mga tulpo na hindi na dapat ibalik sa politika. Dapat mag-focus na lang sila sa kanilang usaping mga kabit, yung pag-resolve nila ng issue ng may mga kabit, no? Focus na lang sila sa kanilang radio program kasi pagdating po sa pagiging politisyan nila, walang kakwenta-kwenta. Maingay sa usaping kabit, maingay sa usapin po ng chance ng liderato sa Senado. Pero pagdating po sa usapin ng corruption, nakabusal ang bibig. So walang bayag, walang paninindigan ang mga tulpo. Pareho yan sila, lahat ng mga tulpo. At tingnan mo yung anak ni Rapi Tulfo, lumaklak ng alak ng milyon-milyon. May sinabi ba si Rapi Tulfo? Binatikos niya ba? Pero pagdating po sa mga Marines na madalas sinasabi niya ang salitang pobre. Ngayon, tinatawag na nila kargador. Ganon sila, no? Bastos. Ganon po walang paninindigan itong mga tulpo. Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, kahit sino pang tulpo. Pare-pareho lang sila. Narinig niyo naman. Kung paano niya binatikos ang batas sa juvenile, ganon niya rin ngayon na niluluhuran ang batas na ito ni Kiko Pangilinan. Kaya ako, pabor ako na baguhin, ibaba. Kung hindi, ayaw nila pumayag sa 10, pabor na ako dyan sa 12 na sinusulo ngayon ni John B. Crimolia. Punta natin si John B. Crimolia patungkol po sa pinakalat nila na fake news na mayroon daw isang pagbabanta na naman
ng, kumbaga, karahasan sa isang eskwelahan sa Leyte. Ngayon, dinideny ng PNP na fake news na yun. So, yan po yung ating susunod na pag-uusapan. Mga kababayan, napakasinungaling talaga nitong si Bam Aquino. At gumawa pa ng drama, gumawa ng kwento, at ipinasa dito po sa Uto-Uto na Secretary John B. Crimolia ng DILG kasi pinapakalat nila, gumawa pa ng press con kanina, mga kababayan, na magkakaroon daw ng isang posibilidad na mass shooting sa Leyte na naman. Sa ibang lugar na naman. Dati sa Tacloban, sa ibang lugar. Hindi na natin i-mention, pating eskwelahan, wag na natin i-mention. Kasi fake news naman talaga. Ngayon, ang sabi ng Leyte Police, hindi ito totoo. Sinungaling, unverified report. Ayan sinasabi ko. Na talagang posibleng gawa-gawa lamang ito ni Bam Aquino para makakuha ng atensyon. Chris, mga Aquino. Chris Aquino kanina, nagpakita pala sa Itbulaga, no? Anyway, sabi ni Claire Castro, yung rason daw yung paghati-hati ay patungkol sa fake news. Ito, kaalyado nyo, napapakalat ng fake news. At 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino called me, and to my estimation, he was in Tacloban. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. So ayan po, fake news yan, mga kabayan natin. Huwag natin paniwalaan yan. At sa mga taga-Leyte, huwag kayong magpanik dahil yan ay fake news. Hindi totoo ang sinabi ni John B. Crimolia at hindi rin totoo yung kanyang impormasyon na nakuha mula po kay Bam Aquino. So walang ganon. Huwag kayong matakot, huwag kayong kabahan. At hindi lang po yan, mga kababayan natin. Mismo din, si John B. Crimolia ay alam niya pala na yung mga kabataan ngayon ay ginagamit ng mga sindikato. Hindi lang sa krimen, kundi pati na rin sa illegal na droga. Ngayon, kung alam mo pala, bakit hindi mo hinuhuli yung mga sindikatong ito, John B. Crimolia? Kung alam mo pala, bakit hindi mo hinuhuli yung mga batang ito? Kasi ayon kay Kiko, may criminal liability naman daw kahit below 15 years old. So may criminal liability naman daw. Pero ang sabi ng DSWD, wala silang criminal liability. Ang gulo nila, kasing gulo ng administrasyon ni Bongbong. Napansin rin na ng mga kapulisan na ginagamit ng mga drug lords na courier ang mga 14-year-olds. Sila ang ginagamit para walang charge. Pahuli na I yan. recommend strongly to Congress that we work together to come up with a more comprehensive law on juvenile justice. Okay? And I cannot, hindi naman ako tagasulat ng batas. Ako itutulong lang para maisulat ang batas ito at naibago. Sir, kung hihingan kayo ng rekomendasyon, anong So yun naman pala, mga kababayan po natin. May alam naman pala kayo. Huliin nyo kung sino sindikato na yan. Huliin nyo kung sino yung mga kabataan na yan. Ang problema kasi dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, siyempre si Bongbong Marcos yung leader, imbes na trabahuin, puro salita, panay salita ng salita, wala sa gawa. Kasi tingnan nyo ha, kahit sa sinasabi nilang bumaba yung krimen, pero ang tao, ang mga Pilipino nagsasabi na talamak po yung krimen at patunay po yung kaliwat kanan, kaliwat kanan na nangyayaring krimen ngayon sa ating bansa. At hindi po yung mga adult yung gumagawa ng krimen ha, mga minor po, mga kabataan, below 15 years old, kasama sa juvenile justice law protected sila kumbaga. Kasi hindi nga sila pwede makasuhan. So pasok pa rin sila sa pasilidad, bahay pag-asa ng DSWD. Kung magbabago sila, pwede sila makalaya at the age of 18 and 21. Di umano. Kaya, tama lang, no? Siguro may mga bagay na hindi tayo pabor, hindi tayo, kumbaga, agree sa mga sinasabi nito ni John B. Crimolia. Pero sa pagkakataong ito, yung nire-recommenda niya na ibaba yung edad ng mananagot na minor, pabor ako dyan. So kung ayaw nila pagbigyan yung 10 taon na sinasabi,
ni Senator Robin Padilla, di ibaba nila sa 12, okay na ako doon. Basta't importante ibaba nila. At least matakot lang man yung mga bata na may isip kriminal. So yun lang po yung ating update. Sana nagustuhan nyo. Bamakino, ayos-ayusin mo pag kumuha ka ng impormasyon, ha. Kayo mismo yung nagpapakalat ng fake news tapos sasabihin nyo, Duterte supporters. Mga hungayo kayo.